Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayong muli dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po'y magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong ombudsman si Boying na kakasuhan na rin daw po inang plunder. Ito pong magnanay si Senator Loren Legarda at si Congressman Leandro Libiste. At ganun din po itong dalawang senador ay may update na rin po sila sa kaso nitong Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Ibang klase itong ombudsman, ano? Lahat po na kinakasuhan na napakabilis ay halos po oposisyon. Pero sa administrasyon, wala man lang tayong nakikitang kinakasuhan yata. Unbelievable! Kahanga-hanga ka talaga, Boying. Ibang klase ka. Iba ka. Kakaiba ka talaga. Kaya ka pala naging ombudsman. Tagapagtanggol ka pala. Di umano. Ibang klase. Tagapagtanggol nila lahat. Ito po, umpisa na po natin makinig. Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Leandro Leviste and Senator, sa nanay niya, kay Senator Loren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino. Yan po mga kababayan, malaki raw po nawala sa mga Pilipino. Yung mga flood control kaya, kamusta na kaya? Hindi ba mas malaki? Grabe po ang nawala sa mga Pilipino. Ito pa po mga kababayan, ito naman po kila Senator Alan at kay Senator Robin. In-acknowledge namin yan. In fact, sinulatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod ng naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personal natin dito. Tama siya. Kaya sumulit nga ako sa kanya para ipaliwanag itong pangyayari ito. Sir, sorry. Saan po nagkaroon ng problema? Mali Dito, po yung pag-file? sa receiving namin, sa receiving kasi namin dito sa Central Records, meron siyang ilalag dapat ang bawat communication. Dapat yan, nasa isang tingin mo sa computer, alam mo kung kailan dumating yung bawat dokumento. Ito, hindi nila nilag, hindi nila kagad sa division na nag-investigate ng obstruction of justice. Hindi nilagay sa Central Records. Kasi, ginawa namin ito para walang parking. Ang sistema dito, kasi maraming nagreklamo na may parking daw dito sa Office of the Ombudsman. Ang ginawa namin dito, ang bawat communication ngayon, kinakailangan malag agad. So sa araw na ito, alam namin kung anong dumating at kung anong status makikita namin ang bawat dokumento. Dito, hindi niya ni-record. Diniretso niya. Kasi grave offense when it comes to an office like the Ombudsman's office. Under disciplinary investigation ito.
Sir, given that hiccup, nag-file na po ba si Senator Padilla ng counter affidavit? Yes, Nag-file nag-file na siya. rin siya. Nag-file siya. Sir, do we expect resolution on this We complaint? will see. This being evaluated by the pool of investigators. Okay, sir. So, nag-reply na din si Senator Cayetano and Yes, nag-reply na. Padilla po to Yes, them. yes. Are you at liberty to share how they defended Actually, themselves? hindi ko I don't micromanage, but alam ko nag-file na sila, so it's going to be resolved by the body, by the people who were assigned to do it. I don't even know who's on top of it kasi ayoko ngang micromanage ko yung mga bagay dito, hindi tama eh. So, sir, yung sa process lang, yung obstruction of justice will be filed before the Sandiganbayan if ever? Or administrative case lang ba ito? Yun ang pinag-uusapan pa. Kasi nga, pwede itong sa RTC, pwede ito sa Sandiganbayan. Pwede rin sa DOJ muna. So, we're looking at it now. Kung saan papunta to. Yan po mga kabayan. Nakita po natin, napakinggan. Busy po ang ombudsman na mag-imbestiga at magkaso sa mga oposisyon. Yan po. Kay Leandro Libiste, kasama po ang kanyang negosyo na solar. Kasi yung kay Libiste, mga kabayan, may conflict of interest po yan. Hindi po ba? Una-una, Meralco. Natatalo po kasi ng solar na ang Meralco. Baka malugi sila. Hindi po ba? Napakarami na po nagpapaabit ngayon ng solar sa mahal ng kuryente sa ating bansa. Ang kuryente sa ating bansa ay parang ginto. Hindi po ba? Kaya kailangan po nilang patayin di umano ang solar. Dahil sino po ba may-ari ng malalaking energy sa ating bansa? Hindi po ba privatize? Mga oligarkiya din. Hindi po ba? Kaya mabigat din po ang pagdadaanan ni Libiste, lalo-lalo po sa kanyang negosyo na solar. At dito naman daw po kay Legarda, dahil mga kababayan, ginamit daw po ang impluensya niya, mga kababayan, kaya kakasuhan sila ng mga plunder case. Mabigat daw po, lalo-lalo si Libiste. At ganun din po dito sa dalawa, mga kababayan, obstruction of justice kay Revilla at kay Cayetano naman, alam naman po natin na pinupuruhan po nila yan at sinasabing meron din daw po mga ghost project yan. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Ito pong pamahalaan natin. At tayo po'y nagtataka rin sa mga media. Bakit kaya ang mga media sa ating bansa, ang mga mainstream media, pagka po sa mga oposisyon, mga kababayan, tutok na tutok po sila. Bakit po sa malawakang korupsyon na administrasyon, hindi po nila tinututukan at hinahanap? Hindi man lang nila tanungin si Boying, kamusta na po ang mga congressman? Mr. Boying, Ombudsman, marami na po ba at bakit wala po yata kayong pinapangalanan at ina-update sa taong bayan na mga pangalan ng congressman na sangkot sa flood control scandal, ghost project? Napakaraming congressman sa Bulacan. Hindi po ba? Halos lahat panig ng bansa may congressman. Sa Ilocos Norte may congressman. Nakakuha daw po ng napakalaking pondo, lalong-lalo si Sandro Marcos. Nagtataka tayo sa ombudsman. Wala man lang pong sinasabi maliban kay Libiste na isang congressman. Paano naman po ang mga congressman na mga kaalyado ng administrasyon? Malinis silang lahat sa korupsyon, Mr. Boying Remulla. 1 taon na po kayo na nag-iimbestiga sa malawakang korupsyon. Wala pa rin kami nababalitaan na pangalan ng mga congressman na sinampahan nyo na ng kaso at iniimbestigahan at malapit nang dalhin sa Sandiganbayan. Bakit kaya? Ganun din po ang 13 senador ng majority. Wala man lang tayo nababalitaan.
na iniimbestigahan si Mr. Boying Rimulya ng Ombudsman, na iniimbestigahan din yung mga sangkot din di umano sa mga insertion. Bakit kaya pilim-pili lang? Selective justice ba ang ginagawa talaga? O talagang nahandito po sila nakatutok na pabagsakin na po lahat ang oposisyon? Lalong-lalo po ang gustong makakuha ng katarungan at nagtatrabaho para sa bayan at mabunyag ang totoong lupin at mga magnanakaw na mga buhaya sa ating bansa. At pilit pong kino-cover up. Pagkatapos ng SONA, ulit-ulitin po natin, mga kababayan, ito na po, pagkatapos ng SONA, natabunan na naman po si Tambaluslos. Matatabunan na naman si Tambaluslos, mga kababayan. Dito naman po ngayon dinadala ang issue at kailangan tutukan ang magnanay na Legarda at Libiste at si Robin Hood at si Cayetano. Hindi po ba kayo nagtataka? Ako po ay nagtataka eh. Lahat po ng oposisyon senator ay gusto po talaga yatang ipakulong dahil yata sa impeachment ng Vice President. Hindi kaya? Ilan na po ang senador na mga oposisyon senator nasa minority? 3 na po ang nalalagas sa minority senator, mga kababayan. Si Senator Bato de la Rosa na hindi makakuha ng hustisya sa ating bansa dahil ipatatapon siya sa ICC, kaya siya nagtago. O di po ba? Si Senator Marcoleta na nakulong dahil po sa donasyon. Si Jinggoy Estrada dahil sinasabi sa flood control. 3. At ngayon 3 na naman pong senador ang kakasuhan at malapit na. May update na ang kaso. At gumugulong na ang investigasyon. 3 senador na naman. Si Legarda, si Padilla, at si Cayetano. Kung tutuluyan ito, na katulad po ng ginawa nila kay Marcoleta, kay Jinggoy, at kay Bato, 6 na. At baka isunod pa rin nila ang magkapatid na Villar. At syempre po si Bongo. O di 3 na naman, di siyam na minority? Uubusin? Ganun ba? Ibang klase ka, Boying. Talaga pong sa kapal yata ng pagmumuka. Di umano. Yan po pala ang gagawin trabaho. Paano mo mahuhuli ang malalaking isda? Pagdating po sa malawakang korupsyon. Hindi ka kailanman makakahuli ng malaking isda. Dahil ang inuhuli mo ay puro po hindi sangkot sa malawakang korupsyon di umano nang nakakuha ng isang damukal na insertion. Hindi kaya, lalong-lalo po yung nadidilibira ng maleta. Ayaw hulihin yung mga nakinabang ng mga maleta. Absuelto! At wala po tayong nababalitaan na tinututukan po. Ibig sabihin pala, ang ginawang investigasyon ng ICI, sila lang? Ito lang pong mga tao na ito? Ito po ba yung investigasyon ng ICI sa nung Blue Ribbon ni Lacson? Ito po ba yon? Sila yung dapat mauna? Ito dapat ang tutukan? Nasaan na po yung investigasyon ng ICI at sinasabing investigasyon ni Lacson sa flood control? Ito na ba yon? Si Cayetano, si Robin Hood, saka si Legarda, saka si Jinggoy Estrada, sila lang ba? Okay pala mag-imbestiga sila. Mga kababayan, ang lumalabas, ang mga inimbestigahan lang nila, oposisyon. Okay, pagka hindi ka nila kasangga, unbelievable. Nasaan na, Boying? Nasaan na po yung lutong-luto na ni Villanueva, ni Escudero? Kamusta na yon? Nasaan na rin yung kay
Kay Tambaluslos, napakatagal naman. Bakit ito nang bibilis? Nasaan na yung kisaldi ko? Hindi na ba uwi? Hindi nyo na ba kayang pauwiin? O ayaw nyo pauwiin? Di umano. Ibang klase, no? At ni isang congressman, wala man lang tayo nababalitaan na pinapangalanan. Ni isang congressman na mga kaalyado ng tinatawag na bangag. Wala. Ibang klase kayo. Yan po mga kababayan, ang ombudsman. Napakahusay na ombudsman. At nakikita po ng taong bayan, kay dami-dami senador, kay dami-daming congressman, may party list pa. Pero ang inuunang kasuhan ay mga oposisyon. Samantalang ang mga oposisyon ay hindi po nakakakuha ng isang damukal na budget dahil oposisyon sila. Hindi po ba ang sagana sa mga budget insertion mga kaalyado? Hindi po, pagkaalyado ka ng Malacanang, lalong-lalo mga congressman, senador, pagkakaalyado, napakadali yatang kumuha ng mga proyekto. Hindi kaya, ibang klase kayo. Kakati talaga ulo mo at talagang mapapamura ka na lang sa sobrang kakapal na mga pagmumuka. Ginagawa pong tanga, gago ang mga Pilipino. Dahil nga po wala na po tayong tagapagbantay. Wala na po nagbabantay sa ginagawa po nilang mga korupsyon, pagwawalangya sa mga Pilipino at sa ating bansa. Wala na po. Wala na po tayong mga tinatawag na mga men in uniform. Kaya po nangyayari ito sa ating bansa. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa mga nagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa inyong lahat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. Thank you po. At God bless po sa inyo lahat. Muli po, taste lang po tayo at ingat-ingat po. Bye-bye.